Quad Committee. Ito. Yung ngaw-ngaw ni Duterte. Has been criticized doon sa security detail niya. So, binawasan siya ng security. And to be fair, she rose to the occasion. Sabi niya, sige, pwedeng hindi na. Pwede naman. Hindi nga siya nag-react nung una eh. Kaya lang, ang daming makulit online and even sa media na everybody was reacting. Pati congressmen nagre-react na na that's excessive. Yan. Everybody wanted to put Yung mga talking heads sila ngayon. Correct. Hindi, style nila ngayon yan eh. Si Suraido talaga, oo. Natural magre-react yung mga congressman. Ano yun pa? Ano tingin nyo sa mga yun? 'Di ba? Kasi kung ganito ho yan eh. Usapang tanaw ng utang na loob. Ang mga Duterte po ang may napakalaking tanawi ng utang na loob sa mga kongresista. Alam niyo ho kung bakit? Kasi sila po ang nangihingi ng boto nationwide. So lumalapit sila sa mga kongresista. Tapos tinatarantado nila kapag nakaupo na. Pagtapos ng halalan, pag hindi sila napagbigyan, like what PRRD did last year, 'di ba? Kung ano pinagbintang sa kanila, that the Congress is the most rotten government institution. Pero hindi niya inaway-away nung panahon niya na nasunod lahat ng gusto niya. Same congressman lang yan, kukunti lang naman yung napalitan. Sabi naman ito ni Trix, style daw yan ng mga congressista ngayon. Tama yan, style nila yan na pumalag. 'Di ba? Kasi nga tanong ko nga lang how would you feel if you learned that you're being cheated by your jowa? 'Di ba? Alam ka naman, tumahimik ka lang, matuwa ka. Siyempre ngangaw-ngaw ka, magagalit ka. Rito rin, 'di ba? Nabudol ka pala, akala mo matino, 'yun pala. Loko-loko. 'Di ba? Na gusto pa magamit na naman ng Kongreso para masunod ang kanilang kapritsyo. But in addition to that, shortly then after that, she was on her way to Germany. Nakunan siya ng picture. Clearly CCTV, sir, pag nakita niyo yung siya, her husband, her children were minors. Na nakunan din sila. I mean, since pinag-uusapan na rin lang yung issue ng security, at the same time, merong ganon. Not only that, actually, even if it's in public, if she was in a public place, aeroplano, whatever, government-owned, taking pictures of a person is clearly hindi naman illegal, but see, hindi naman illegal. Hindi naman talaga illegal lalo na kung ikaw ay public person, 'di ba? So nakakunan ng picture, grabe no, Vice President natin, bawal makunan ng picture ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa. Pero dinidisplay nila sa mga family pictures nila. Ayos lang rin talaga, no? Actually, ang ayaw po talaga nila rito ay malaman ng taong bayan na maglalakwat siya na naman si Tambalustay. Yun po naman talaga eh. Di ba? Hindi yung napicturean yung anak ko, magagalit ako. Hindi ho. Nagagalit sila, nalalaman ng taong bayan, maglalakwat siya na naman pala. Si Princess. It could be hirap na hirap si Duterte rito, palitawin na bawal yun eh. Illegal in the sense that it could be illegal. Could be. But iba naman po yun para sabihin talaga na it is indeed illegal. It involves the security of the person. Okay. Yung kay Inday, what is deplorable there is that it was taken na hindi alam. And for security, hindi naman siya walang kalaban yan. Whenever she goes, she does not need 75 policemen even. Pero assuming it to be na ganun siya na official, and you are si Inday naman, alam mo, si Inday lang. Kaya nyo ha, hindi niya nasagot yun. Alam nyo kasi kapag tinanong ka, JDB, bawal ba to sa ating batas? Anong masasabi mo? Siyempre kung ano yung alam ko, gagawin ko, magre-research pa ako. Google pa ako, di ba? Mag-google pa ako kung ano yung additional information or tatanungin ko si Sir Carlos Maglasang. Ganon. O yung mga kaibigan kong vloggers, tatanungin ko. Bago ko sasagot. Si Duterte, nahirapan pa siya. And then, biglang palusot, sumigway. At eto na nga po. Ito na ang masabi ko sa inyo, sa lahat. Among the few sa gobyerno, it was only Inday who was very outspoken against the communists noon.
O sige, tanungin ko po kayo mga kababayan. May napalitaan po ba talaga kayo na si Sara, talagang, mabigat ang mga salitang binitiwan niya laban sa mga NPA? Meron po ba? Meron po ba tayong nabalitaan na si VP Sara ay nag-preside sa mga pagpupulong ng, NTF-ELCAC? Meron po bang gano'n? Kasi sa totoo lang wala akong matandaan dun, 'di ba? Okay, going back. Ah, Ganito. Ayun, kayo wala rin ho kayong maalala, 'di ba? Ang huling natatandaan ko lang, eh, sinabi lang na nabalita lang sa atin that she was appointed by PBBM to be the vice, chairman. Kasi si PBBM ang chairman ng NTF-ELCAC. Mabuti pa si Leni Robredo, 'di ba? 'Pag binigyan mo ng puwesto, talagang gumagalaw. Ang problema lang dito ni ano, pangalan nito, ni Leni Robredo, talagang ano, rektahang binabasag si Duterte. Yung matrix, gustong malaman kung sino-sino talaga. Eh, kaso nga yung matrix niya peke, 'di ba? Yung mga panrentag-rentag nila peke, yung mga pag-trip-trip nila. Oh, ang mali lang nila doon sa matrix, hindi nila nilagay si PBBM. Eh, di sana wala silang kahirap-hirap ngayon sa paninira sa kanya, mga gago rin talaga, eh. 'Di ba, you were the president, you could tapos galit ka sa kanya 2021 pa lang. You could have asked the PIDEA, o NPDEG, "Oy, ano yung nakarating sa akin? Pinakitaan ako ng ebidensya na nagko-cocaine yan noong 2000, Chorbanes." 'Di ba? Puwede niyang gawin yun, pero hindi niya ginawa. Bakit? Oh, mabait ba siya? Ang totoo, inimbento niya lang po yan nitong 2021, November 2021, after he learned that VP Sara filed COC for VP. Yun lang. Doon niya sinimulan yan. Siya lang yung bububuga ng against the communist even when she was a mayor here. Ako yung conciliatory pa ang ano ko. Naglalaro ako eh. Totoo, politika yan eh. Ano, politiko? I could go into the territory ng NPA noon. Alam ng military yan, pati police. At I am sure na hindi rin nagustuhan nila yon. But I go to, ako lang yun. Ano na naman yung hindi nagustuhan nila doon? 'Di ba, ang gulo kausap eh, ang layo. Papaano kokontrahin ni Sara ang mga komunista? Eh, kakampi nga ninyo, pamilya, ang China na komunista na siyang financier ng Partido Komunista sa Pilipinas. Oh, Addition dito sa maybe Southern Mindanao o Mindanao dito na pwede pumasok sa NPA territory noon ang nagipag-usap. Lahat na, pati yung tulong nila sa candidacy ko. Pero Mayor, yung binabato nila kay BP, ang dami naman daw ng 400. At nagsabi pa, hindi naman daw ganyang karami ang PSG ng presidente. As far as you remember ho, ilan ba talaga ang PSG? yan mo ha, hindi niya alam. Kasi I cannot believe na mas konti ngayon ang PSG kaysa nung panahon ninyo. Ilan po sila? Kasi talagang sinabi, may nagsabi na 400, mas marami pa yan kaysa sa PSG, kaysa sa presidente. Alam mo, ako mismo, presidente noon, and I'm sure pati si Inday, hindi niya talaga alam kung ilan naka-assign. Pwede ba yun? Hindi mo alam ilan ang naka-assign sa'yo? 'Di ba? Kalokohan yun. Ay, nako. They look out for security reasons. It could be more or it could be less. Pero one thing si Inday noon, you have to, pati yung military, pati police, ang isang rason sa bagay, wala naman, ang pinaka-outspoken dito sa Mindanao against the communist, ang anak ko. Talaga lang ha. O yung mga full morons, mga full moronics dito. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng title lang na nabalita. Title lang ha, para pwede nating i-google right now na masi-search natin na si VP Sara talagang pumalag, lumaban talaga sa mga NPA. Hindi po laban na
na na binaril niya. Laban po na nagsalita siya, na sinabi niya na ako ay tutol dito sa mga komunistang NPA kasi ganito sila, bla bla bla. Diba? Dapat nga mayroong gano'n nung maski nung Vice President, nung mayor pa lamang siya. Dapat meron siyang gano'n. Oh, 'di ba? Wala akong maalala, sorry. Talaga si Duterte, no? Ang lakas mambudol ng mga Pilipino. Hindi niya po kasi ma-justify na yung sinasabi nga na ni Sara na hindi na na security threat na napicturan ang kanyang pamilya doon sa airport na supposed to be employees lang ng siguro pang VIP yung daanan, yun ang inaano niya. Masyado naman kayong pa-sensitive. Dapat kasi ganito, kung ayaw nyo yung ganyang picture-picture, huwag kayong mag-family picture. Tama ho? Dapat ganon. Oh. Yan ang problema sa mga to. Ay, naku, iwan na nga natin muna ito si Daddy Diggs. Puro kalokohan eh. Sorry sa mga sasama na naman ng loob. Actually, I don't really mean to hurt you, but I want to make fun of you guys. Mga full morons, how are you doing today? Okay, next naman po natin. Ito naman.